Yo, what's good? It's your boy Kurt, and today we have another flip-top reaction, no? So ngayong araw mag-react tayo sa laban ni Bagsik and Charisma, and this is the first time na makapanood ako ng laban ni Bagsik or ni Charisma, no? So I'm really excited. Alam mo yun, parang bagong experience. Ngayon ko lang sila mapapakinggan. Ngayon ko lang maririnig kung paano sila bumitaw, no? So this is going to be very interesting, no? So, without no further ado, benta ka na. Let's go. Flip Top, nandito ngayon sa Guba 12. Delo ko lang, nandito na tayo ngayon sa Vuelta Balentong 10. Unang laban ng gabi. Flip Top, magigay para sa parating natin laban na para sa... Let's go. Bulacan represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para ay Bagsik. Sa lahat ng nagko-comment dyan ng negative, mga iyakin pag nakarinig ng personal. What the fuck? Anong record to? 0-9-9-9-9-9? At sa kaliwa naman, Mandaluyong represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para ay Charisma. Lagi sa lugar na maraming mabangis. Rekta lang sa top at di na ako lilihis. So ibig sabihin, mga bagong ano nga sila, no, MC. Kasi like, itong record ni Charisma, 1-1. So like in total, meron lang siyang dalawang battle. Pa in total, right? Nanalo ng coin to si Bagsik. Pinili niya mauna. Tig-2 minuto dapat to, 5 ang hurado natin. Non-tournament battle to. Unang laban ng Vuelta Balentong 10. Pakinggan natin. Bagsik. Yo, game! Let's go. Di ka rapper, mas kilala kang tindero lang ng suma na sarap nagpipilit. Last event, nagpapaagaw pa sa crowd na parang di nag-iisip. Para masabing close kayo, handang maging illiterate. Pues kahit may dala kang suman sa akin, di ka didikit. Piling-piling pang businessman para lang mapagtakpan niya yung pagiging unemployed. Paano? Bagsak lagi sa drug test kaya di na de-deploy. Sa sobrang addict sa shabu, pati tinitinda nila, ayun na lugi na tuloy sa batak mo yung suman nyo, binalot mo sa foil. Ginawang ihaw, no? Suman in like ihaw coating. Ano niya, maganda yung sinabi niya na parang pinanghaharang mo yung pagiging businessman mo para hindi makita na, basta yung parang hindi makita yung unemployed ka, parang ganun. I mean, hindi ganun yung pagkakasabi niya, pero yung pagkakaintindi ko. Kung produkto lang usapan, pag sinabi niyong Bagsik na chili garlic, hanapin niyo mula paggising. Kung produkto lang usapan, pag sinabi niyong Bagsik na chili garlic, hanapin niyo mula paggising sa umaga hanggang matulog every night. Sobrang sarap pag kumakain ka, mapapa-heavy rice. At chili garlic dahilan kung ba't ngayon damit ni Ari triple XL na yung size. Pag yung Ganun Ganun mag-advertise ng business. Gamitin mo yung pangulo ng liga nyo. ngipin nyo may sira, anytime pwede kayo sa kanya na makabisita. Di na dapat magpunta sa kahit sino pang dentista. Pagkagat, tanggal agad yan dun sa pares ni Charisma dahil yung karnin nila kasing tigas pa ni Batista. Di kayang palambutin kahit pa incinerator. Ang sama mong neighbor dahil gamit nyo na flavor made in baby alligator. Si B. Cortez inis tayo kahit galing yun sa labor. Dahil puro ka daw favor. Nagsiselos kay Kidlat, akala mo. Nagsiselos kay Kidlat, akala mo kung sinong fame whore. Taga-ubos lang naman ng hotdog sa refrigerator. Nice. Ganto itsura ni Kulob na medyo senior agila. Yung pagiging isip bata mo, puto, pare, grabe ka. Gumagawa pa yung invisible na kamehameha at kaya netong patigilin kahit yung pagtain niya. Rapper na lead singer sa mga... Uy, gagi, tanga na, skills yan, no? Gamit mo yan pag nasa expressway ka. malayo na probinsya. Pangalan daw ng grupo neto, kulto ni Charisma. Naririnig ko yan kanina. Nagdadasal pa ng Latin, nire-recruit niya si Enigma. Balak netong pakasal si Arik kay Aling Junisa. Speaking of Aling Junisa, yung nanay mo hindi alam na merong date na Mother's Day.
Dahil sa pamilya nyo, she always need to suffer pain. Sa kakaisip, di malabong ma-dysfunctional yung brain, ginagawa nyo lang siyang robot kung itrato parang slave. Todo post pa yan sa Facebook, kala mo sinong breadwinner, hilig niyang magmagaling. Yung nanay mong si Evelyn na mamalengke, nagluluto, naglilinis siya maghapon, tas pagsapit ng gabi, nagliligpit pang hugasin. Tapos yayabangan mo ako, lahat kaya mong gawin kahit sa mura mong edad. Binibuild up yung sarili, kaso lang yung nanay niya mukha na siyang magko-collapse. Kaya si Evelyn hindi. Comia, Hindi yung contrast no, binibuild up mo yung sarili mo, pero yung nanay mo mukha na magko-collapse. No? I mean, medyo mahaba nga lang yung parang setup nun, para doon sa punch na yun. No? Kasi parang, ang meaning niya doon, magko-collapse na yung nanay mo kasi parang siya lahat gumagawa. No? Tapos ikaw, parang ang pinapalitan mo sa social media, parang self-made ka, or parang, ayun mo yun, yung nga, breadwinner rin dating mo. Pero, again, yung pinaka-highlight niya doon is yung binibuild up mo yung sarili mo, tapos nanay mo magko-collapse. No? I mean, maganda yung gusto niyang patunguhan doon. pag-uppercut kung Devil Gene ay sigurado siyang koma. Sobrang payat, lubog pa nga, mukhang kargado siyang droga. Dapat doon tinutukhang, tinutumba, tinututukan sa mukha at putukan siya ng boga. Sana sa paglalako niya sa tanghaling mga suman magkaroon siyang limpoma. Ang sama ni Bagsik! Ang sama ni Bagsik! Pati yung nanay ko, dinadamay tangina. Eh, ba't ikaw, pinapatay mo rin yung nanay mo sa pagod, ano dong pinag-iba? Isa pa! Bigat yun, bigat nun, no? Na parang sinasabi niya na, parang yung ano, yung same siya nung vibe nung sinabi ni Sinyo kay Shay na okay lang naman sa'yo pag naggangbang siya, di ba? Diba? Kasi, basta yan, kasi, ayun, basta, nakalimutan ko yung pinakalinya, pero parang sinasabi niya, parang, ayos na naman siya pag ginagamit siya ng iba, parang ganun. Basta yun, gets niya yung gusto ko sabihin. Wala sa isip ko yung, yung pinakalinya ni Sinyo dun. Sinyo. Shay, Sinyo. Yung utol mo na si Francesca na walang delikadesa na gawang magpabuntis kahit wala kayong pera. Malarasya at Ukraine yung pagkasabak ng gera. Kasi own yung property dun sa particular area, dun sa mismong bahay nyo, yung kapatid mo binengga. Kala ko ba pag mamay-ari mo yung street, sa music video mo, akala mo kung sino kang astig. Panay ka, brrt pa, naglalabas-labas pa siyang mga baril niya na bit-bit. Kaso lang di niya alam na putukan na sa loob yung mahal niya na kapatid. Tapos noon, magre-reklamo pa sila sa munisipyo. Mga typical na Pinoy na mahilig lang umasa sa ayuda at benepisyo. Paano pag nagkasakit yung pamangkin mo na si Primo? Kulang pa pang gatas yung kita mo sa 1 linggo na 1,000. Dahil sa gipit kayo, mamamatay siya ng maaga tapos yung bangkay ng bata pilit pagkakasahin na lang sa lata niya ng nido. Kung may isip lang si Primo, marirealize niya mismo na yung buhay nila trash. Pagtanda nun malamang sabihin niya sa ina niya na sana sa iba na puki na lang siya inilabas. At last, hoy, Right Joel Comia Sr. Nanonood ka ba? Fuck you! Yung itsura na ito ni Bagsik, no? Sensya na. Masyado akong na ano sa itsura niya eh. Kamukha siya ni Giboy na Giyong. No? I mean, siguro sa the way siya magsalita, the way siya magbuka ng bibig, parang si Iggy Boy. Tapos medyo parang mula ilong pataas, parang medyo kawig niya si Gio. Ano na, sorry. Akala mo, fuck you! Akala mo, ligtas ka na, pues mamaya, damay ka rin sa round 2. Buong round 1, puro suman yung topic. Neto ni tanga. Akala ko si Rappel lang yung marunong mag-promote, ikaw din pala. Tangina neto, ako na yung panalo, ibigay mo na yung bet. Dahil sa chili garlic 3XL ka na, puta, ang sama pala nun sa health. Yan, round 1 game! Nung nalaman ko siya yung kalaban, di na ako nagtipid ng mga bara at pantig.
Tangina Enigma, ang lakas mo man trip. Pag ako natalo dyan, nakakawala ng astig. Makikilala ko bilang si Charisma. Unang panalo ni Bagsik. After ko kay Onax, bigla si Bagsik. Halatadong scripted. Yung presidente, tinatapat tayo sa mga talunan na undefeated. Nung nalaman niya ako yung kalaban, Charisma, ikaw pala kalabang ko. Talo na undefeated na, parang undefeated siya sa pagiging... I mean, how ironic na talo na siya sa undefeated kasi parang gusto niya sabihin doon na yung lose streak niya, parang undefeated, no? Hindi siya nananalo. Nakabahan ako matalo sa'yo. Ha? Naisip mo pa yun? Mas nakakatakot matalo sa'yo, nakakasira ng reputasyon. Nice. Pag ito, tinalo ko, oo, masakit. Pero sanay na yan, iinom pa yan ng beer. Ako, pag tinalo mo, sobrang sakit, daladala ko yan buong karir. Putang ina, standing mo, 0-10. Grabe ang likot. Isang talo na lang, tol. Kamatch mo na si Mot. Puki na kina, pag ganyan yung kalagayan, ang sarap na lang magbigti. Mot, kaya mong balik rin lahat, di ba? Ba't yung standing niya, hindi? Tangina mo, tulay-tulay so pare. Nice. Tapos binibigyan ka pa ng laban ni Arik kahit ganyan na yung pinapakita. Di porket sinabi ng 187 na napakaraming magaling. Konti na rin yung mahina. Yan. Kaka-idol kay Sheye, pati standing ginaya. 0-90-90-99. Ang sarap mong banatan. Hindi ka magiging si Sheye, wala kang An Mateo sa pagmamahalan. Pero sige, ikaw na si Sheye. Pero men, na, kahit ganun yung, medyo ganun yung standing ni Shea, men, pero 2 beses nag-champion yun. Right? 2 beses nag-champion si Shea. Men, hindi natin pwedeng i-discredit si Shea doon sa performance niya sa 2x2. I mean, kahit sabihin natin na 2x2 yun, tapos napakahabang panahon na nagsasabing parang di mo kayang gawing kampiyon yung sarili mo. Di ba, noong 2018, naging kampiyon siya, right? So, kahit na mo yung sabi na definasyon na kahit mapakarami mong talo, basta bumabangon ka, men. So parang napaka-weak lang na gawing i-compare siya kay i-compare ni Charisma si Bagsik kay Shea na porket maraming talo. Nag-champion, nag-kampiyon naman si Shea ng 2 beses na, di ba? Pero sige, ikaw na si Shea. Pero parang naglaro ka lang ng chess, dapat nag-guess mo na yung galawan. Hindi ako si Ann, pero Mate yung kalaban. Nice. Ayun yung mga wala ka gago. Pangalan niya, Bagsik, pero sa Facebook, Julian Deo Gracias. Julian? Yan. Puta, hindi ito papalarin. Hindi mo kakayanin. Yung bungo mo babasagin, yung puso wawasakin kahit ano man yung sabihin, mga punto mo wala rin. Yung binigay mo, Julian, pues madudurog to sa akin. Nice. Yung pangalan niya, pang-artiste, no? Pag binasa mo ng may tono. Ano yun, Julian o Julian? Puta, nakakabobo. Pero mapa-English man o Tagalog, di mo na ako maluloko. Kahit ikaw pa yung Julian, hindi yan magkakatrono. Tangina, 2018 pa sa flip top, oh. 2 araw yung event sa Cebu nung nakaraan, ang daming MC tas hindi ka pinadala. Dapat doon pa lang maaga ka ng mamulat na hindi ka pa rin handa sa gera kahit ilang araw ka mapuyat. Tapos tinapat nyo kay Charisma na hayop pag sa sulat. Paano nyo nasabing mabagsik yung hayop na yan kung wala naman sa gubat? Nice. At bago ka tapos... Diba, ang ganda ng niya nun. Ang ganda ng setup niya nun na hayop, diba? Paano masabing hayop yun kung wala naman sa gubat? Or di lumalaban sa gubat, right? Nice. Gusto nyong round 1, gusto ko lang sabihin na iniwanan na ako ng ex ko nung nakaraan. Dahil friend ko siya sa FB, alam nyo yun, inaasahan ko na yan. Sige, mamersikol na ka na tol, gumawa ka ng mga barang walang laman, pero pag di ka nandami sa 3 rounds, doon lang kita papalakpakan. Go! Alright, no, round 1. Para sa akin, parang ewan ko sa inyo, no? Pero sa akin, parang anlino, no? Charisma yung round 1 ko. I don't know, man. Yung mga jokes kasi ni Bagsik parang din nagla-landing sa akin. Aside from, na makikita mo yung confidence sa boses niya, na, I mean, malinis yung round niya, di ba? Wala siyang stumble, hindi siya nagkamali doon. Pero aside, sa bagay na yun, no? Parang medyo naboringan ako sa round 1 ni Bagsik. Pero kay Charisma kasi, I mean, nag-wordplay siya, di ba? May joke siya, nag-wordplay siya. Mas angat yung niya, mas
mas angat yung or lamon yung confident ni Bagsik sa confident ni Charisma. Tapos yung kung paano niya i-present yung sarili niya, 'di ba? Sa crowd. So yeah, I feel like malinaw 'yon, no? Round 1 Charisma. Tingnan natin sa round 2. Natin makabawi si Bagsik. Yung mga angle nito, maling galaw. Anong dadalhin sa gubat? Nakipaggera ako sa Mindanao! Yo! Di ako nai-impress nung makapasok ka sa liga nang wala ng screening test. Imbis yung takot dagdagan, mas lalo pang nagiging less kahit todo mo yung gigil mo't delivering intense sa mata ko, nakalusot ka dahil lang sa 3GS. 3GS mo si Charisma. Kung wala naman si Shernan, wala ka rin sa liga at di ka dyan nag-i-excess. Tas ngayon, Excess? pag may event, yung bahay mo na tinuturing buhat ng magkatahanan, lagi nang nineneglect. Kala ko ba dati, pamilya? Kaso lang mala Aquino lang pala yan mag-isip kasi binenta yung pulo at nagawa niyang talikuran dahil lang din sa incheck. Porkit nagka-break, ang bilis niyang umisplit, si ba't agad dyan kalaunan. Ni hindi nagpasalamat, mas pinili niya na lang na magkalamat ng tuluyan. Pues ako, taga-singil. Babalaan sa binte para hindi makatayo yan. Ngayon wala ka ng balanse, pasalamat ka pa sa akin, nakabayad ka ng utang. Doon sa laban mo kay Rapian, sabi mo sa round 2. Balanse, di ba? Wala ka ng balanse. Nakabagi pa ng utang kasi adayin nga niya sa binti, di ba? So, pag tama yung binti mo, hindi ka mahirapan kang bumalanse, no? Anong choke? Di ako nag-choke. Sinaksa ko siya, hindi niyo ba naisip? Ito'y Miranda rights, may karapatan akong manahimik. Gago. Linya yun ni site ng quarantine kay Lax ng semis. Bukod sa sobra mong generic pinapakita mo, di tunay puro peke yung prosthetics para masabi na siya nagnakaw galing ng pandemic. Para lang kabiliban, lolokohin mo yung tao. Pues ngayon ko babalik sa'yo yung dating ginawa mo. Ituring mong Miranda rights yung gagawin ko na senaryo dahil sa ikaw naman yung babasahan ko ngayon at sa sahig ilalampaso. Tapos pag nakakalimot, naglalabas ka ng telepono. Sabay titingin sa sulat, puta, pare-corny mo. Eto ba ngayon yung bagong sinasabing lodi nyo? Okay nang matalo lagi kesa samang odigo. Pero graduate siyang RTU tapos kurso engineer. Nice. Eh bakit hilig mong manira? Di ba dapat nagbibuild? Pati professor niya sa PE nagawa niyang patusin. Habang yung asawa noon nagtratrabaho sa Japan, nag-aayos siya ng machine, yung asawa niya naman kinakalikot mo sa gym. Di kayo nahihiya ni Mrs. Dean at Bincula? Wala yung pinangaralan ba, no? May asawa May na yung name drop. tao, nilalandi mo pa? Puta, habang nagtuturo sa ilalim ng lamesa, pinipingir mo pa siya. Kunwari pang may pupulutin, mekos-mekos na pala. Nice. Sa pagiging environmentalist, sobrang tindi niyan. Pati na yung punong guro, nagawa niyang diligan. Kahit Maganda yun. Pati yun yung punong guro. Nagawa niyang diligan kasi, di ba, pinapatos nga niya pati guro, pati teacher, di ba? Punong guro. galing Mandaluyong pupunta yung isitan para lang makanood ng tigbibenting mga bold sa sinehan. Di ba may ex-girlfriend ka? Si Jennifer Maranan. Pucha. Dami mo Lulukohin niya yung pa. tao pagkatas siya alagaan. Todo suporta sa'yo lagi, sumasama kada laban. Yung kahalili niya, iniwan buhat ng magkatahanan. Magkapangalan bala. Yo! Ito mahirap pag no? Yung kabattle mo, friend mo sa Facebook. Ang daming ni-name drop no? Kung dati, love is in the air, turing niya sa'yo oxygen. Ngayon, hindi makahinga, parang di na oxygen. Galing Laki lang tinaas ng niya. Ng sulat niya dito sa second round, di ba? Love is in the air. Kasi ikaw yung kanyang oxygen, di ba? Diba, may kasabihan nga tayo na parang yung cheesy na rin na hindi ako mabubuhay pag wala ka, di ba? Kasi love is in the air.
pag-ibig na sa hangin, ikaw yung aking oxygen. Pero parang yun na nga, parang hindi na tumamlay na, no? Parang hindi na oxygen. Diba? Kasi Jennifer yung pangalan. Diba? Oxygen. Parang hindi na okay. Nice. Ha? Yung ngiti niya, no? Yung ngiti ni Bagsik, alam niyang maganda yung pagkakabitaw niya eh. Alam niya maganda yung pagkakabitaw niya. Pagtapos niyang padapain, paaasahin niya yung tao sa pag-ibig na huwad. Kakatrip mo sa babae, pati tatay mo tuloy na patira ng ugat. Ano, game? Personalan na! Yung tatay mong na-stroke, mukha siyang laging nagmamuaytay. Gago. May kakaiba Yung tatay mong na-stroke, mukha siyang laging nagmamuaytay. May kakaiba na gang sign. Mas wala pa siyang silbi sa mga gwardiya tuwing nighttime, tapos pag nakahiga, para naman siyang kangaroo na naging biktima ng landslide. Di ba? Gago. Yo! Di ba kaya siya inatake dahil lang din yun sa'yo? Pag uwi, galing trabaho, dadatnan ka pang lango sa alak at pati sabog. Sa kakabatil niya, binatil, pati tatay niyang pagod. Sobrang galing niya mag-rebat, pati yung tatay sinagot. Nice, nice. Pati mamamatay yung tatay mo na may sama sa yung loob. Kasi sa katarantaduhan na sana ito. Pwede mo ako sabihang talunan sa flip-top, pero matagal na akong panalo sa mata ng tatay ko. Kaya Nice. sige, sobrang personal talaga yung personals niya, no? Niliteral niya yung personal. Making friend pa kaya sa Facebook tong dalawang ito pagkatapos ng battle na to. mag-rebat ka. Kunwari, pagtanggol mo yung tatay mo para bumenta sa madla, hindi mo na mababalik yung mga dating pangyayari, kaya para saan pa? Kahit na anong sabihin mo, hingi mo dyan ng tawad, alam na, puro nga na lang maririnig mo sa kanya. Tarantado. Yo! Okay na ina nito. Ang daming sinasabi, masyado kang loko-loko. Sige, hindi ko re-repat na na-stroke yung tatay ko, di naman yung totoo. Tanginan niyan, kung ganyan lang yung mga banat, dapat di na to pinapalagan. Stroke ang puta, gago, ano siya, nag-drive ng sasakyan. Oo na, broken. Ano ba dapat pinapatigil na to? Ano yun, no? Tayo to. Pinagandaan niya to eh, no? Kasi syempre, diba, nagsabi niya ng round 1, diba? Nakita mo, friend tayo sa Facebook, nakita mo, ano yun? Broken ako, diba? Yung, diba, sinabi pa niya sa huling linya na matalo mo lang ako, ipapalakpakan kita pag all 3 rounds, parang hindi mo dinama yun, yung issue na yun, diba? Pero parang ano niya yun, parang reverse psychology na niya yun, no? Na kasi parang alam niya na, of course, mag-research yung tao o yung kalaban niya sa kanya, no? Na madadama yung piece of information na yun, no? So, nung narinig niya siguro yun sa round na to ni Bagsik, no? Nag-click agad yung ano niya, yung sulat niya tungkol dun sa issue na yun, no? Broken ka ng broken, nalalaman ni Luxuria na single ako. Tangina mo ka! Tsaka yung ex ko, ba't mo pa dinadamay? Gago, wala na sa akin dyan! Bakit yung ex ko, bakit mo dinadamay? Wala na sa akin yan! Andyan yung bago kong girlfriend, tangina mo, pag-aawayan namin yan. Love you, baby. Kinang-ina, nung nakaraan kong laban, nagpaagaw ng suman. Talagang naubos, naka-plastic. Nag-aagawan yung mga tao, tangina, pinagdadamot pa ni Arik. Tingnan nyo, hindi makarelate, di niya alam yung topic. Ganyan talaga pag di kayang ipaagaw yung chili garlic. Oo nga naman, no? Kaya paagaw mo yung chili garlic, no? Nakagarapon. Paano pag pinaagaw ng hindi nakagarapon? Di ba? I mean, ano ba to? Ano ba to? Promotion ng mga business nila, itong buong battle na to. O baka sabihin, ulul, kaya lang naman yan nauubos kasi pinaago mo yung suman. Tanga, yan yung mga strategy na dapat mong matutunan. Okay lang magpaagaw, ayan yung market kong pinupukusan. Di ba sabi ni Poison, ang tunay na magaling, hindi takot na maubusan? Pwes ang tunay na negosyante, hindi takot na mamuhunan. Totoo naman. Tanginang yan, no? Pero asan na ba yung chili garlic? Wala na siyang pinapost eh. Lubog na. Pakita mo nga.
Asan yung pruweba? Oo, aminado nung pandemic, yung chili garlic niya maraming sales, talagang nakakabayad siya ng renta. Kaso nung tapos na yung pandemic, on-site na yung mga tao, yung paninda na walan na ng kwenta. Yung chili garlic mo parang si sequence nung pandemic lang mabenta. Ako sasabihin nyo, magaling mag-rhyme, magaling mag-multi. Tinamaan pa si Nanonood sequence. ko laban mo ah. Sabi niya, pag ako nag-troll sa internet, parang Jarakal na naka-rampage, pipindutin ko yung Apex, tapos, ay, bali. So pa, tangay na sabi niya, pag ako nag-troll sa internet, parang Jarakal na naka-rampage. Ay, mali. Ipindutin ko yung Apex, no? Pero ang ganda ng matulungan niya, di ba? Para gano'n ako man-troll, di ba? Parang si Jarakal, naka-rampage, di ba? Kasi parang ang other name ata ni Jarakal is Troll Warlord. Taga ko hindi nagdodota eh. Kita-type ko yung Apex, tapos pipindutin ko yung backspace. Ito, nakakatakot. Marunong ka pumindot ng backspace? Ganyan talaga yung mga rhyme, pinipilit yung content. Eh di pwede ko palang pakayuan sa chat si Kuya Kev, tapos bigla akong i-unsend. Ganun ba yun? Sabi niya pa nung mga nakaraan niyang laban, no? Hoy, Manda, hindi ka magiging si Saito kasi si Saito ay si Saito na. Ikaw makikilala ka bilang si Manda, ang una kong panalo, kaya ngayong gabi, talo ka. Ayun, talo siya. Dapat sinama mo na ulit si Sir Deo para meron kang katulong. Hindi ka umubra dun sa Manda, paano pa sa taga Mandaluyong? Pero galit na galit pag dinadama yung chili garlic. Kasi dinamin niya ni Kairam, sabi ni Kairam, kuha na nga ng chili garlic yun, dinuduraan. Sabi niya, pag ako nag-rebat, ewan ko lang kung makatawa to. Hindi ko dinuduruan yung chili garlic, Kairam, dinidilaan ko, puki ng asawa mo. Ha? Layo eh, no? Dinilaan mo puki ng asawa ni Kairam? Para makapag-rebat, inamin yung mga fetish niya. Pinapatanong pala ni Kairam, ano daw lasa ng etits niya? Di nakaporma kay Kairam ang puta, di man lang binenas. Dinaan ka lang niya sa forma niyang white na medyas, tas with chinelas. Speaking of Kairam, tinalo ka ni Castillo, men. Tinalo ni Castillo ang puta, dinaan na sa pagbibisaya. Nagbisaya ka doon? Pwes, tuslo baag sa mga urat ganaon. Mis na baas sa mga urat ganaon. O tignan nyo, hindi niya nagets, hula-hula ko lang yun. Oo nga eh, taka nga ako eh. Tayo na. Sabi ko sana, ano ba, ibang ano ba yun, na-confuse ba siya sa ibang lingwahe pa natin dito? Tangina mo ka! Oh, gago ganun gumamit ng Bisaya, sobrang effective, pati kayong lahat, nagulat ko. Ikaw nung laban nyo, nagbisaya ka, pero di naging mabisayang sulat mo. Tapos galit na galit ka sa mga laglagan rap battle league. Bakit? Sobrang balagbag ka. Galit na galit ka sa laglagan, porket sa isa buhay, tuwing round 1, laglag ka. Tangina nilaglag ni Apex, ni Plaridel. Mas malupit pa ata bumatal sa si Kuya Dennis. Sir Andy, masali mo ako next year, tuturuan ko lang to paano manalo sa semis. Semis lang, di ko pa kaya mag-champion eh. Inang yan. Kasi yung mga tao dito sa flip-top, gago, ayaw ka nang mapanood. Alam mo, usapan namin ni Arik, pag maganda performance ko, ahon na yung kasunod. Inisipin yung Karisma versus Sak Maestro, pagandahan ng panga. Gusto nyo laban na ng mga pogi, Karisma, abra na! Sasabay naman eh. Hindi, joke lang, gago, abangan nyo ako sa ahon. Baka sabihin nyo, fake news ko pa yan. Alam mo na Manifesting, no? Nag-manifesting si Charisma. gagawin insan, mekos-mekos mo na yan! Yo! Bago po Second round, no? I don't know. I feel like para sa akin, mas malakas yung round 1 ni Charisma sa second round niya. No? So, contrast naman yun sa kay Bagsik na mas parang lumakas yung second round niya kaya sa first round niya, which is mas maganda, di ba? So, parang nag-level up yung kada round niya. Tingnan natin sa last round, no? daw sa ahon. Charisma versus Abra. Mas pwede pa Saito versus Manda. Yo! Gago. Kung usapan lang karisma, pag sa dis, di wala ka. Paramihan ng babae ang panis. Tayo kay Benji Rayala. Last event nga dun sa gubat, sumibak siya ng Cebuana. At walang kari-karisma pag-usapan sa babae. Best example niyan, si Plasma.
Pag gumigimik nga kami, ang daming chicks nung nadala. Pag gumigimik nga kami, ang daming chicks nung nadala. Kung ikaw hilig man loko, pues si Plasma sobrang loyal dun sa chicks niya na 5. Yung tropa mong si Mary Jane, na parang reggae yung pormahan, pinakitaan yun ni Plus ng mga Jimbong nag-Super Saiyan. Kung doon sa battle mo kay Rapian, doon sa bar ka niya tulog, paano patatapat yan sa akin pag kami andun sa timog tsak ubos lahat ng alak, sino sa atin mas hubog? Yung pagiging agresibo mo sa akin, Ganda na, no? Ubus lahat ng alak, sino sa ating mas hubog? Diba? Mas nahubog, diba? Hubog, diba? Pero at the same time, hubog is lasing sa Bisaya. Diba? si target, lalong mas daling tamaan yung kalaban pag malapit. Mas lalong di mo kakayanin pagharapan sa mukha, kaya don't try. Ngayon sa cage, nagkamali ka ng hinamon, ikay wrong file. Kahit on fire, para lang si Takayama pag sa akin sinabay ako si Don Fry. Puro tutok sa mukha, pues posterize to Malayanis pag sumubok siyang kromosing. Kahit pa sa outside shooting tayo, dito yung mag-trade, papalag ngayon tong Zero Damian Lillard sa Milwaukee. Doon sa laban ko kay Bitrom, ako sana yung nanalo kung walang politika. Kahit magsabay-sabay pa sila Sequence at Castillo, si Sinay sa rematch pagsisisihan lang nila. Pati si Prince Rem after battle namin, ang payat niya na. Tsaka anong silbi ng batang Mandaluyong kung yung Mandabaliw nga hindi na sa akin umubra? Pero alam ko, talo ako sa kanila. Aminado. Pero ikaw na mismo yung nagsabi sa mga battle ko na yon, ako dapat yung nanalo. Di ba dating idol mo ko? Oh, shit. Tapos ngayon tinatanggi. Hindi mabubuo karisma mo kapag wala kami. Kulit ni Smug, rebat ni JD, aggression ni Saki, at personals ng idol niya. At personals ng idol niya. Ngayon, no, puro personals. Dati, puro Bible ka. Di ba si Most High yung lagi mong laman sa feeds? Sa sobra netong maka-Diyos, ginagawan pang TikTok dance yung ama namin na remix. Gusto niyang mapuntang langit, kaya laging nag-weeds. Sobrang down niya raw kay God, si Pura Luka, dinidis. Putang ina nun eh. Sasapakin ko yun pag nakita ko. Malaman-laman ko na lang si Pura Luka, tita mo. Eh di sino ka, San Pedro? What the fuck? Huwag ka diyang magmatakas sa akin, panyero. Yung manok mo na alaga mamaya, ipapakain ko na lang yan kay Serdeo. Di ba pangarap mong sumakay ng Wish? Huwag mo nang itangge. Bas lang yung inaantay, ba't bumangga sa tangke? Wish? Kahit pa may wishing well, kukulangin ka sa rounds kahit sagad mo pa at todo. Hindi na himala kailangan mo, tumawag kang saklolo. Hoy, iskastakli na pang J-Rowa yung shape. Uma-R&B ka pa, lagi kang naka-rage. Puta yung love song niya, galit. Mag-I love you ka sa una, tas sa dulo, pakyo siya. Tangina ang moody mo. Ngayon ko lang nalaman na sa daming nagra-rap na may mas gugulo pa doon sa wordplay nung si Unico. Tapos, may ganda ka pa. Title, Hataw. Talagang nakakabobo. Pag ikaw hinataw Ikaw ba? sak na may kasamang polo. Tigil-tigilan mo yung kakagaribi sa batil at kanta. Walang silbi Hataw ang na. energy ngayon sa power kong dala. Gumagawa ka pa ng diss track, tapos title, Kapayapaan. Ano ba? Totoo ba? Tingnan natin. Distract mo, no? Ang title, Kapayapaan. Meron ba? Bakit kalayaan lang? Kapaligiran? Mukhang wala. I mean, comment-tablo ako meron talaga, no? Pero tangin na, sobrang lap trip nun, no? Lap trip nun, distract mo ang title, Kapayapaan. Nag-aalok ka pa
pa ng peace tapos gusto mo sapakan. Eh kung bigla kitang banatan, kunwari inspirational, nagpapanggap yan positibo. Tapos doon sa music video mo, sa dulo may casino. O galing squatter, yung ice water galing ng tubig ulan. Pag alas 5 ng umaga, almusal, murahan. Di ba kaka-birthday mo lang last week? Nagkaroon ng salo-salo. Ibig sabihin lang nun matik na panis na yung handa mo. Pinasarado yung daan, no? Para daw walang outsider. Piling OC dogs pa yan, nagpalitsyon lang ng Rottweiler. Aso pala yung niluto, no? Masyadong desperado. Hindi ako makakalimot dahil todong nag-ensayo. Naglabas ako ng CP at lahat ng yun planado dahil sa pinost ko lang sa FB na panalo na ako. Naglabas ba si Charisma ng phone sa iba niyang laban? Parang ano pala, no? Parang si Inyo Gala. Tigbanat, pahinga natin! Ganda ng first round ka na, bagsik ka. Paulit-ulit sinabi, panalo ako kay Beatroom, panalo ako kay Beatroom. Sige na, panalo ka namin. Tangina mo, kahit nanalo ka doon, 1-9 ka pa rin. Tangina, tapos sinabi mo pa si Papa Benji, sino pa, Lasma. Tanginan to, ang hirap. I don't know, no? Parang, I mean, nagigets ko yung gusto niya sabihin doon na kahit panalo ka kay Beatroom, 1-9 ka pa rin, di ba? Mas malaki pa rin yung mas marami pa rin yung talo mo kaysa panalo mo. Pero I mean, feeling ko kasi para sa akin, no, parang napakababaw niya na panira. Or, I mean, alam ko naman na ano to, na rebat lang to, no? So, hindi naman tayo nag-expect ng sobrang like, out of this world na rebat. Diba kasi impromptu yun, kadalasan. Pero I feel like napakahinang, rebat. Kasi parang, kahit na mas marami yung talo niya o isang beses na siya nanalo dun sa laban na yun, I mean, hindi mo pwedeng i-discredit sa kanya yun na nanalo siya. Right? Diba? I don't know, parang ang hina sa akin ng ganong klase. Parang same vibe siya nung sinabi niya na idol ba si Shay? Diba? Like, ang pinaka pinupunto lang niya dun is yung standing ni Shay, ba? Pero kung standing ng pag-uusapan, numero sa numero, totoo, mas malaki yung, or mas maraming talo ni Shay. Pero, I mean, yung, din naman, kahit konti yung panalo niya, nag-champion siya, di ba? Alam niyo, yung gusto kong sabihin, parang dahil doon, sa fact na yun, umihina yung rebat. Magrebat, masyadong mahangin. Hindi ko maribatan kasi yung mga binanggit mo na pangalan, hindi naman konektado sa akin. Tapos, di ba lagi kang tambay sa branded? O bakit? Gusto mo sponsoran ka ng Hypebeat, Real Jokes, tsaka Black Manila. Gusto mo alagaan ka nila, pero hindi ka sinuportahan ni Papa Benji, siniraan mo na sa iba. Di ba kinumpronta ka niya nung ahon, piling inosente tang ina, patambay-tambay ka pa sa branded, pinipeki mo lang sila. Kada battle nila ng quarantine, pagandahan sila ng screenshot. Hindi. Ba't kayo naglalabas ng screenshot, ha? Asa na yung meaning? Akala ata nila pag na-personal with screenshot, ang sarap sa feeling. Ako hinugot ni Enigma, walang tryout, rekta sa flip-top, dapat alam mo na yung meaning na hindi uubra yung naglalabas ng screenshot sa di pinadaan ng screening. Tapos, hilig ka pa mandamay, di ba? Yun yung mga naisip mong pakulo. Damay-damay, tapos after battle, sorry, tapos bigla kang tutungo. Gusto ko na rin sana mandamay ngayong nakikipagbuno. Kaso sabi ni Kuya Sheridan, bawal mandamay, number 1 rule namin yan sa pulo. Palakapan nyo naman yung pulo, bawal mandamay dun. Kaso lang, flip-top to! Ayos yun. Putang ina mo! Personalan na! Sino nakapanood ng laban niya ng Royal Rumble? Taas kamay. Forward nyo sa 36 minutes and 45 seconds. Tangina si Kuya F, sinutok sa likod. Siya naman, grabe mag-grab. Kala mo, hindi matipag. Tira ka ng tira kay Sureño, tangina mo, kitang-kita na yung libag. Tangina, tutok mo nga, Kuya. Tutok mo yun, kitang-kita. Naku, huwag mo punasan. Ayun ako. Nice, Ano, nice, masakit? nice.
Ang ganda ng setup na yan. Puro ka personal at rhyme scheme. Pagdating sa personal, wala kang personal hygiene. Nice. Puro ka Nice. personal at rhyme scheme. Gandang ano no, gandang pakatake noon sa isa sa pinagmamalaking ano no, nagmamalaking skill ni Bagsik. I mean, I don't know kung tatawag natin skill yung pang-personal, pero sige. Kasi 'di ba, parang sabi nga niya ang pinaka dito. Armas niya is yung personals niya, 'di ba? Pero ang ganda kasi parang ginawa niyang joke yung bagay na yon na galing mo mag-personal pero wala kang personal hygiene, 'di ba? Galing. Kasi parang how ironic na namamansin ka o namumuna ka ng mga mali ng isang tao pero hindi mo nakikita yung sa sarili mo, 'di ba? No? So mas may layer yung pang-dides niya sa personals, 'di ba? Nice. Pagdating sa personal, wala kang personal hygiene. Tapos, alam mo anong pinakamasakit kondisyon Ba? sa buhay? Yung in-accept kita sa FB. Tanginan to yung pagiging stalker sagad. Nag-my day ako madaling araw, wala pang 1 minute, naka-view ka na agad. Ano yun, para makakuha ng info? Pwede pang personal? Sige, gawin mo lang kasi di ba diyan ka mahusay bro. Pero deep inside, nasasaktan ka sa my day ko, nakikita mo kasi yung mga bagay na wala sa buhay mo. Tulad ng pag-post ko ng buo na pamilya. Sa my day ko, makikita nyo, puro tropa yung makikita. Ganyan talaga ako ka-proud, lagi ko silang binibida. Ikaw para di sila madami sa battle, di ka nagpo-post sa social media. Nakakaawa naman yung nanay mo. Nay, ito na ba yung anak nyo? Kung ano sa battle, pinagsasabi-sabi. Di ba ito yung paborito nyong anak pag natutulog, lagi nyong katabi? Pinalamon, pinakaral hanggang sa pinalaki, kaso nung nakapatok sa flip-top, di kayo kayang ipagmalaki. Nakapatok. Yan, ako, bago ako pumasok sa flip-top, alam kong pwede silang madamay. Kaya hindi ako nag-rebat kanina eh. Alam mo bakit? Matagal ko na yan tinanggap tol, pero shoutout pa rin sa nanay ko na pinalaki ako nung ako ay sanggol. Ikaw di ka proud sa mama mo, kaya sila nagmamaktol. Basta ako pag dinamay ka nila, ako na bahala magtanggol! Kasi alam ko naman yung totoo, na di na kayo close ng pamilya mo, kasi hindi ka na mabait. 12 anyos pa lang lumayas na sa kanila to, kasi mga tropa pinagpalit. Hanggang sa nagkanya-kanya na, hindi na kayo nabuo, alam mo ano yung masakit? Magkaka-reunion lang kayo pagpatay na yung may leukemia mong kapatid. Ano masakit? Nice, no? Yan ang pinakamagandang ano, no? Gamitin mo sa kalaban mo yung pinaka-sinasabi niyang ano niya, no? Armas niya sa panlaban. Diba? Personals. Nice. Masakit? Kita mo yung kagagta sa lawi. Ganun niya. Alam niya sa sarili niya, no? Parang yung si Bagsik kanina, alam niya sa sarili niya na putang lumanding yung sinabi niya, no? Ano, partida, di pa ako niyang sikat. Alam mo ano yung masakit, tapos na yung round 3 mo, di ka na makakapag-rebat. Ano, masakit? Nice. Gusto mo mandamay? O sige, bigyan mo round 4. Idamay mo yung magulang ko. Hindi na ako magre-rebat kasi hindi na nila iisipin yung iisipin ng iba. Kasi nung nalaman kong ikaw yung kalabang ko, binriping ko na sila. Kaya di ako nagre-rebat gago. Tangina mo, baka sabihin, mayabang ako. Puro damay na naman. Sinadya ko lang yun. Ito'y ganti para sa anak ni C9 na minsan mong dinamay sa laban. Pati sa asawa ni Kairam na minsan mo ring pinagnasaan. Pati sa tita ni Sequence na pinatarpulin pa nga niyan. Ulul, inggit ka lamang kasi masakit yung katotohanan at masakit din na malaman na makikita silang buong pamilya yun yung di mo naranasan. Time, 2 minutes lang yun. Time, let's up again! Well, pala yung Alright, so third round, no? Ang ganda ng pinakita ni Charisma doon, no? Kasi parang nagamit niya yung pinaka-technique na sinasabi ni Bagsik na personal sa pero nagamit niya yun kay Bagsik, 'di ba? Parang ni-reverse niya yung technique. And at the same time consistent yung energy niya and yung pag-wordplay niya, pero parang sobrang talaga consistent din yung pagtaas ni Bagsik no? Kada round, first round, second round, no? Makita mo yung intensity tumataas ba yung personals na yung sinasabi niya, nakikita mo lumalabas talaga, sumasakit habang nagpo-progress yung round, no? So yeah, I feel like Bagsik to, no? Pero tingnan natin. Ito pala yung tong 10. Bagsik versus Charisma. Mag-iis 1 beses para sa kanilang pareho. Yo. Ang bato ng hurado, 4-1. Magingay para kay Bagsik.
Ay na, no? Unang panalo ni Bagsik. Nice. Nice, no? Celebration to, no? I mean, ano to, sapak to sa mukha ni Charisma nung sinabi niya na magiging mantsa yan sa record ko. Kasi ako, magkikilala akong unang panalo ni Bagsik. Men, pero parang kinain dahil. Nice, no? Ano yung kasaysayan nyo sa mga fans ng Flip Top, di ba? Pero ayun, Kasaysayan. nagulat din ako sa ano. Alright, well, that's, again, Bagsik versus Charisma, no? Ayun na. Sobrang ano yun, no? Sobrang, ayun na nga, history, no? Unang panalo ni Bagsik, no? Napakagandang laban, no? Real talk, medyo naboringan talaga ako sa first round ni Bagsik, pero mentay na. Dinala niya yung sarili niya sa mga sunod na round, no? Parang ano pala, no? Parang, ayun yung, definition ng, hayaan mo magluto si Bagsik, and naluto niya ng maigi si Charisma doon. Nice, napakaganda laban. But yeah, sana nagustuhan niyo yung reaction natin, no? Kung gusto niyo pa ako mag-react sa iba pang mga laban sa Flip Top, I mean, plano ko naman talaga yun, pero kung may mga iba kayong, ibang laban pa, na gusto nyo lang i-request, I mean, just comment down below. Tingnan ating singit yan, no? And, yeah, PSP, susunod na yan. Wait nyo lang. Kasi, no, may problema kasi ako sa PSP nung nakaraan. Medyo wala ako ng gana. I mean, walang problema yun. Walang kinalaman yun sa battle mismo. Yung battle mismo maganda. Ako lang, sa personal ko lang. Kasi, nag-react ako sa isang battle sa PSP. Laban dapat yun ni Pistolero tsaka ni Akata. Kaso nag-corrupt yung file ko, no? I mean, kung makikita nyo yung laban sa PSP, yung duration na nahaba, di ba? Almost an hour. And inedit ko siya ng inedit ko ng napakatagal, tapos magko-corrupt lang yung file no, hindi mo rin ma-upload. So parang tinamad na ako. I mean, ayoko namang ulitin yung reaction ko. Pangit naman nun, di ba? But yeah, I mean, marami din kasi yung nag-request na PSP, no? I mean, I don't know kung gusto nyo ba na ulitin natin yung reaction ko sa pangil laban ni Pistolero tsaka ni Akata. Gusto nyo ba yun? I mean, hindi na magiging ganun ka parang yung tawag dito, yung surprise na hindi na surprise sa mga last bet. Medyo alam ko na paparating. I mean, hindi ko na makabisado pero alam ko na yung paparating. Pero yeah, kung gusto nyo mag-react pa rin tayo doon or ulitin natin, just comment down below. Pero yeah, I mean, so sabihin dito is simulan natin yung pangil sa pangil ulit, no? Sunod na video natin. But yeah, sana gusto nyo yung reaction natin ngayon, no? Leave a like and subscribe kung gusto nyo mag-react sa bulletin yung artist, sing a rapper, song, or iba pang, again, laban sa Flip Top or PSP, man. Just comment down below. We're going to react to it. And that's it for me today. See you on my next vid. Stay awesome. Peace.